Bastos kang bata ka. Sumasagot ka pa? Kaya ka siguro iniwan ng mga magulang mo dito dahil malas ka. Pilantod ka na nga. Malas ka pa. Huwag niyo pong idamay dito ang mga magulang ko. Alam kong mahal po nila ako. Mahal? Jai, anong ginagawa mo? Itigil mo na to, Cedric. Wala namang magandang idudulot sa atin ang bagay na yon. Hindi rin tayo magiging masaya sa paghihiganti. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ginagawa ko to para sa'yo. Pero hindi na ako masaya at natutuwa sa ginagawa mo. Ang mga taong pinoprotektahan mo ang nagbigay ng sakit sa'yo. Pero tao pa rin sila. Ano pwede nating gawin? Nung una ay nais kong isalba ang kanilang mga buhay sa pag-aakalang sila ay may daan pa sa pagbabago. Ngunit ano? Ngayon ay lubos ko nang nauunawaan ang iyong kapatid. Akala ko ang lahat ng halimaw ay masasama, na dapat katakutan ng mga aswang kagaya ng naitanim sa isip mula pagkabata dahil sa pananakot ng matatanda. Pero may mas halimaw pa pala sa mga aswang at yun ay mga tao. Pero ang pinakamasaklap pa, sa buhay ko ay merong halimaw na pilit akong winawasak mula pagkabata. Sila ang aking mga magulang, pero ang aking kapatid ang siyang nagtanggol sa akin. Halimaw siya, oo, pero mas halimaw ang magulang naming basta na lang kaming itinapon para malinis ang kanilang pangalan. Kaya sana'y pakinggan niyo ang aking kwento kung paano ito nangyari. Hukom, Your Honors, ako nga pala si Jai at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng kwento, nakikiusap ako sa inyo mga kahukom. Your Honors, subscribe naman kayo sa channel natin. Tapos i-like nyo tong video at saka i-share na rin sa mga kaibigan. Tapos kwentuhan tayo sa comments. Lambing ko lang naman yun, Your Honors. Maraming salamat. Ate Lorna, maraming salamat para dito. May ibebenta ko rin to para kahit papano may pandagdag pambili ng pagkain. Oh my gosh! When will I have fresh air ba sa province na to? Palagi na lang kasing, kadiri ang amoy. I can almost puke sa sobrang baho. Yuck! Sorry kung nakaharang ako Next time, girl, know your boundaries. May place na hindi ka pwedeng pumunta because of your smell. Yuck! Nakakasira ng day, my God! Hukom, dahil ayoko na ng gulo o makipagtalo, ay mabilis ang aking naging paghakbang palayo. Pero hindi pa ako tuluyang nakakaalis, ay bigla ko na lang naramdaman ang hapdi sa aking tuhod. Sa isang iglap ay nakadapa na ako sa aspaltong kalsada, habang pinagtitinginan ng mga tao. Napuno ng tawanan ang paligid. Sinubukan ko pang lumayo pero dahil sa problema ko sa binti ay hindi ko magawa. Naging dahilan ito ng mas lumakas ang pag-ugong ng bulungan at tawanan. Lihim ako napangiti nang sa wakas ay nakarating na ako sa harapan ng simbahan. Araw ng linggo ngayon kaya marami-rami ang tao. May ilan na napalingon sa akin dahil na rin siguro sa aking ayos, pero hindi ko na lang din pinansin. Papasok na sana ako sa loob ng simbahan dahil nag-uumpisa na ang pagtugtog ng choir. Pero agad din akong napahinto nang humarang ang isang pamilyar na babae. Siya yung nang asar at pumatid sa akin. Ang sabi ni Aling Bebang ay nag-iisang anak daw siya ng mga De La Cuesta, isa sa pinakamayayamang angkan sa baryo namin. Ay, nandito na naman ang salot at mabaang pulubin na to. Yuck! Hindi ba uso sa kanyang paliligo? Baho-baho! Ew! Pasensya na 2 araw na kasi ako hindi nakakapaligo. Hindi kasi ako makasingit sa paggamit ng banyo Kaya dapat kapag maraming tao dito, lumayo ka na lang, no? Nakakadiri kaya. Pasensya na talaga, pero kasi gusto ko ring makinig ng misa. Makinig daw? Baka naman naghihintay ka lang na may maawa sa'yo at may mag-ampon o di kaya magbigay ng limos. Naku, hindi ako namamalimos. Kaya ko pa naman bumili ng pagkain para sa sarili ko Talaga ba? Sa baho mong yan, may kumukuha sa'yo ng trabaho?
Meron naman. Dispatcher ako ng jeep sa kanto kaya hindi ako nanlilimos. I didn't know na mababa ang standard nila pagdating sa pagkuha ng dispatcher. Nakakairit ako. Yaya, yung alcohol ko! Ang daming germs and bacteria dito My God! Dinig ko pa ang ilang mga bulungan ng mga taong napapadaan na sa palagay ko ay gusto lang din magsimba. May mga positibong bagay akong naririnig, pero may mga bagay rin na hindi sila sang-ayon sa akin. Biglang may humawak sa balikat ni Hazel. Katulad niya ay maganda rin ang itsura at pananamit nito. Nang lingunin ako ay nakataas na ang isa nitong kilay. Baby ko. May problema ba? Ginugulo ka ba ng pulubing ito? Kulit-kulit niya. Sabi ko umalis na lang siya dito dahil nakaka-effect yung baho niya sa mga nagsisimba Ayaw mong umalis, Iha? Gusto mo bang ipakaladkad pa kita sa mga bodyguards ko? You're making my daughter sick, kaya umalis ka na! Gusto ko lang naman pong magsimba at makinig ng misa. Hindi ko kasalanan na lumapit kayo at naaamoy niyo po ko na mabaho ako. Bastos kang bata ka? Sumasagot ka pa? Kaya ka siguro iniwan ng mga magulang mo dito dahil malas ka. Pilantod ka na nga, malas ka pa! Huwag niyo pong idamay dito ang mga magulang ko. Alam kong mahal po nila ako. Mahal? Bakit ka iniwan? Alam ko po na may dahilan sila. Sigurado po akong babalikan nila ako. Kung ako sa'yo, Iha, hindi na ako aasa. Kasi masakit mabigo. Kasi sino ba ang magkaka-interes na balikan ka kung ganyan ka? Ako, personally, kung ako ang nanay mo, hindi rin kasi kita babalikan. Ang sama-sama niyo po. Bagay po kayong mag-ina. Pareho po kayong masama ang ugali. At huwag po kayong mag-alala. Hindi ko rin po gusto na maging nanay ko kayo. Hukom, hindi ko na pinatapos ang misa kahit na gusto kong makinig. Nang masabi ko ang mga bagay na yon ay tuluyan na akong naglakad palayo habang pinupunasan ang mga luha na pumapatak sa mata ko. Ayaw kong maapektuhan sa mga sinasabi nila kasi hindi naman nila ako kilala. Pero hindi ko maiwasan isipin na baka tama sila. Na baka kaya ako nandito ngayon mag-isa ay dahil hindi nila ako gustong makasama dahil pilay ako. Dumiretso ako sa bakanting lote na malapit sa simbahan. Siniguro ko na tagong-tago ako sa tao bago ko hinarap ang punso sa aking tambayan. Napangiti ako bago umupo sa harapan nun. Tahimik kong tinanggalan ng mga damong ligaw at ilang mga tuyong dahon ang punso. Pasensya na, nandito ulit ako Wala kasi akong kaibigan kaya sa'yo na lang ako magkukwento kung nandyan ka man. Ikaw na lang ang kaibigan ko Total, dito rin naman ako minsan nakakatulog kapag di ako dinalaw ng antok. Alam mo, hindi ko naman talaga dapat papansinin ng mga sinasabi ng iba kasi hindi naman nila ako kilala pero minsan naiisip ko na baka tama sila. Iniwan ako kasi pilantod ako. Sorry Ang drama ko ba? Biglang lumipad papunta sa pwesto ko ang mga dahon dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin kasabay ng pagkalat ng amoy ng lupa sa paligid. Isang maliit na nilalang ang lumitaw sa itaas ng punso. Mahaba ang balbas niyang kulay puti. Ang damit niya ay parang gawa pa sa mamahaling tela habang may di maipaliwanag na liwanag na bumabalot sa maliit na katawan nito. Sino ka? Hala, totoo ba to? Hindi ako namamalikmata? Akala ko ba nais mong makipagkaibigan? Ang buong akala ko, buo ang loob mo nang sabihin mo ang bagay na yon. Totoo ka na at nakakapagsalita pa. Bakit? Mas gugustuhin mo bang wala ako rito at tuluyan ka ng mabansagan na nasisiraan ng ulo dahil nagsasalita kang mag-isa? Hindi lang ako makapaniwala na may nakikinig pala talaga sa mga drama ko sa buhay. Masaya ako na may nakikinig pala sa mga yon. Hindi ka dapat nagpapapi. Dapat natututo kang lumaban at ipaglaban mo ang sarili mo, no? Ay, sa iyong mga kwento, batid kong pinapalagpas mo lang ang lahat ng mga nakakasakit sa'yo. Hindi naman kasi ako pwedeng lumaban lalo na at mag-isa ako sa buhay. Wala akong magiging kakampi kung sakali. Kaya hinahayaan mo na lang ang lahat na nangyayari sa'yo? Tinatanggap ang lahat dahil hindi ka naman nila pakikinggan? Tama ba? Tama na nga. Ayokong umiyak at baka bumaha ng luha ko. Kailangan mong matutong lumaban. Hindi ako nagbibiro.
Sige na, at lalaban na ako sa susunod. Mabuti kung ganon. Hindi lahat ng kabutihan ay kabutihan din ang sinusukli. Minsan sa sobrang busilak ng iyong loob ay makakagawa sila ng bagay na ikasasakit mo at hindi man lang sila hihingi ng tawad para doon. Hukom, nang tuluyang mawala ang mabuting duwende ay noon lang ako nakahinga ng maluwag. Nanlalambot akong napaupo sa mahabang upuan na yari sa kawayan habang marahan na minamasahe ang aking binti. Pinanood ko ang paglaro ng kulay ng mga banderitas na sumasayaw dahil sa hangin na mahinang umiihip. Ilang minuto kong ninamnam ang katahimikan hanggang sa biglang lumitaw si Hazel sa aking harapan. May nakaukit ng ngisi sa labi niya habang magkakrus ang mga braso. Pinagigitnaan siya ng dalawa pang babae. Higit na mas matangkad sa kanya pero halata sa mga ito na susundin ang lahat ng iuutos niya. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo at wala sa sariling napaatras ng kaunti. Anong kailangan nyo? Wala naman. Masyado lang kaming bored na mga kaibigan ko at naghahanap kami ng mapaglilibangan. Ganun lang. May palabas sa plaza dahil malapit na ang fiesta. Marami rin kayong mabibili ron. Alam ko. Ano ba akala mo sa akin? Tanga, ha? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Hazel. Hindi! Yun ang tingin mo sa akin, tanga, ha? Hindi, nagkakamali ka. Hawakan nyo nga yan! Dali! Now na! Halos mawalan ako ng balanse nang biglang dakutin ng dalawang babaeng kasama ni Hazel ang magkabila kong braso. Sinubukan ko pang pumalag pero sinadya nilang higpitan ang pagkakahawak sa mga braso ko kaya wala na akong nagawa kundi tahimik na lang na panuurin ang paglapit ni Hazel suot ang nang-aasar na ngisi sa kanyang labi. Nang tuluyang makalapit, laking gulat ko nang bigla na lang niya akong sinampal. Magkakasunod yun habang unti-unti silang natatawa. Nakailang ulit ng pagsampal si Hazel sa akin hanggang sa ang madidinig na lang sa bakanting lote ay ang kanyang mga halakhak na halatang tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari. Tama na, Hazel. Paano kung gusto ko pa? At gusto pa nila, ha? Paano yun? Pero wala naman akong ginagawang masama sa inyo eh. Meron! Ang huminga at lumapit sa lugar kung nasan ako. Yun ang kasalanan mo! Pero hindi ko naman ginusto yun. Wala naman ako mapupuntahan eh. Alam mo, Jai, hinihingi ko ba ang opinyon mo? Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Wala akong pakialam. Hawakan niyo na mahigpit ang babaeng yan dahil maglalaro tayo. Tama na, Hazel. Nakikiusap ako. Sige pa, lunurin niyo pa siya ng pulbo para naman kahit paano bumango siya. Hazel. Mamaya, kunan niyo ng picture, ha? Let the world see our masterpiece. Tama na, please. Tama na, Hazel. Tama lang yan sa'yo, Jai. Para naman bumango ka kahit paano. Important yan at mamahalin, ha? Mariin ang pagpikit ko. Mabuti na lang ay matapos ang ilang minuto ay nakarinig kami ng mga yabag. Doon lang huminto ang tatlo sa ginagawa. Iniwan ako nakaluhod habang puting-puti ang buhok bago ko pa makita ang kapitan na mabilis akong nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi na ako nag-abalang magsumbong. Sinagot ko na lang na nagkatuwaan kami ng mga bago kong kaibigan kaya ganun ang aking ayos. Ilang beses na niguro ang kapitan bago ako tuluyang iniwan. Tahimik akong nagpahinga ng malalim matapos kong tumayo mula sa pagkakaluhod. Naglakad ako papalapit sa punso at doon umupo sa harapan nito habang yakap-yakap ang parehong tuhod. Mabilis na lumitaw ang duwende. Nagliwanag pa ito ng ilang segundo bago tuluyang nawala ang ningning sa maliit na katawan nito. Hindi ba sinabihan na kita na matuto kang lumaban? Marami sila. Kung lalaban ako, tsak na mas lalo ako mapapasama at mapapahamak. Wala yan sa dami. Ang paglaban ay nasa tapang at lakas ng loob. Pero nais kong matutunan mong lumaban para sa sarili mo. Hindi lahat ng tao ay madadaan sa awa, ha? hindi ko alam kung paano. Hindi ko talaga nais lumabas para kausapin ka nung nakaraan. Mas nais kong makinig na lang sa mga kwento mo dahil matagal ko nang tinalikuran ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pero nung nadinig ko ang lungkot at sakit sa boses mo, ay pinangako ko sa sarili kong gagabayan kita hanggang sa kaya mo nang depensahan ang iyong sarili.
Hindi ko gustong makipag-away. Wala akong magiging kakampi kung sakaling magreklamo sila. Ngunit idepensahan mo lang ang sarili mo. Wala kang gagawing masama. Hindi mo alam ang kalakaran sa mundong ito. Minsan sa sobrang pagpapahalaga sa kanilang reputasyon ay bulag na pagtatakpan ng mga maling ginagawa ng kanilang pamilya o kamag-anak. Diyan ka nagkakamali, bata. Ako'y nabuhay ng higit na mas maaga kaysa sayo. Batid ko ang ugali ng mga tao. Kung ganun nga, dapat alam mo ang sinasabi ko. Wala akong pamilya. Kung lalaban ako, walang magtatanggol sa akin. Hukom, yun ang isa sa dahilan kung bakit pinipilit ko na lang ang pag-intindi at pagpapakumbaba. Walang taong magtatanggol sa oras na kantiin ko ang anak ng mayayaman na pinipilit akong paglaruan. Kahit na gustuhin kong lumaban para sa sarili ko, kagaya ng sinabi ng duwende, ay hindi ko magawa dahil mas lalo akong lulubog. Mas lalo akong magiging kaawa-awa. Dumaan pa ang ilang araw, natapos na rin ang pista ng baryo at bumalik na sa normal ang lahat. At ang madalas na ingay na lang ng palengke, simbahan, parke ang bumubuhay sa baryo. Habang abala sa pagkubli at panonood sa nagkakasiyahang grupo nila Hazel, ay may biglang humarang sa akin na isang lalaki. Halos manlaki ang aking mga mata sa gulat nang tuluyang makita ang itsura nito. Kulubot man ang muka dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman, ay kitang-kita ko ang pagkakapareho ng aming muka. Ang tanging pinagkaiba lang namin ay ang mga buhok namin. Mahaba ang sa akin, samantalang hanggang batok lang ang haba ng buhok ng lalaki. Malamig ang mga mata nito. Matikas at higit na malaki rin ang pangangatawan nito. Iba sa butot balat kong katawan. Sino ka? Ako nga pala si Cedric, ang iyong kakambal. Ha? Anong kakambal? Wala na akong pamilya kaya paano ko magkakaroon ng kakambal? Mahabang kwento pero simula ngayon, asahan mo na ang aking proteksyon. Hindi mo na kailangang harapin ang lahat ng nag-iisa. Teka, sandali lang. Hindi ko pa rin maintindihan ng lahat eh. Naguguluhan ako. Bakit ganyan ang itsura mo? Pinaglaruan ka ba ng mga batang pinagtataguan mo? Maayos lang naman ako. Kailanman ay hindi naging mabuti ang panunukso at ituring ang tao na isang laruan. Ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Dapat silang makaranas ng parusa para sila'y magtanda. Hindi lahat ng tao pwede nilang kayanin. Hindi mo na kailangan gawin ng bagay na yon. Mas lalo tayong mapapahamak kung gagantihan mo pa sila. Alam mo, hindi ako natutuwa na lumaki kang walang pagpapahalaga sa sarili. Kung tumupad lang sana sila sa naging kasunduan, ay hindi mo mararanasan ang nararanasan mo. Sila? Sinong sila? Ang mga magulang mo. Magulang natin. Ha? Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig mo sabihin. May lugar ka ba na tinutuluyan? Doon ko na lang ikukwento sa'yo. Meron. Halika, dun tayo. Hukom, dahil sa sobrang dami ng mga katanungan sa isip ko, ay mabilis ang mga naging hakbang ko. Sinisiguro ko na hindi ako makikita ng mga naghahanap sa akin, habang ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ng misteryosong lalaki na nagpakilala bilang aking kakambal. Naging madali ang aming paglalakad bago namin narating ang bakanting lote kung saan ako nananatili. Nang tuluyang makarating sa mahabang upuan kung saan ako natutulog tuwing gabi, ay hinarap ko na ang lalaki. Kunot ang noo niya habang iniikot ang buong mata sa buong lugar. Napangiti na lang ako nang maupo ako. Marahan ko pang tinapik ang espasyo ng upuan sa aking tabi, kaya wala itong nagawa kung hindi ang umupo rin. Dito ko ba nananatili? Paano kung bigla ka mapaglaruan ng masasamang tao o ng mga lasing na tambay? Hindi mo kailangan mag-alala. Mababait ang mga tao dito sa baryo. Halos kakilala ko ang lahat ng mga taga rito. Hindi ko akalain na ganito ang dadanasin mo. Kung alam ko lang sana, sinama na lang kita. Totoo ba ang sinabi mo? Totoo ba na kapatid kita? Hindi ba sapat sa'yo para paniwalaan mo ang pareho nating wangis? Hindi lang ako makapaniwala na may pamilya na ako. Pangarap ko to, yung may matawag na pamilya. Simula ngayon, hindi na kita iiwan. Hindi mo na dadanasin ang lahat ng mag-isa. At simula ngayon, hindi ka na mapaglalaruan ni numan. Pero, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Paanong hindi kita nakilala o hindi kita nakasama habang lumalaki tayong dalawa? Ilang taon ng kasal at magkasama ang mga magulang natin, ngunit hindi pa rin sila nabibigyan ng anak.
Lubos ang lungkot at sakit ng babae, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para makipag-usap at makipag-ugnayan sa nilalang na nagpalaki sa akin. Nilalang? Maaari bang pakinggan mo muna ang aking kwento? Ginawa ng babae ang lahat ng kondisyon at di nagtagal ay nagbunga ang kanyang pinaghirapan. Hindi lamang isa ang ipinagkaloob sa kanya, kundi dalawa. Pero ang isa, kailangan nilang ibigay at ipagkaloob doon sa nilalang. Ngunit hindi yun natupad. Hindi sila tumupad sa naging usapan. Kaya ka naroon at hindi lumaki na kasama ako ay dahil binigay ka nila. Diyan ka nagkakamali. Nang isinilang ako, hindi nila nagustuhan ang itsura ko. Pinagtangkaan akong patayin ng sarili nating ama. Imposible. Isang kademonyuhan, hindi ba? Pero yun ang totoo. Mahalaga sa kanila ang kanilang reputasyon. Kaya naman isang kasiraan ang magkaroon ng isang anak na may wangis na katulad ko. Pero paanong buhay ka pa rin hanggang ngayon? Buong akala ng ating ama ay tuluyan niya akong napatay sa isang saksak lang. Kaya inutos niya sa mga tauhan niya na ako ay itapon. Doon ako kinuha ng kumupkup sa akin at binigyan ako ng panibagong buhay. Bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano. Ano nangyari sa akin kung ganun? Bakit ako nasa lansangan na lang? Dahil lumabas ka ng mahina ang buto sa paa, kaya itinapon ka na lang din nila. Nais nila ang isang perpektong anak na may pagmamalaki at walang maipipintas. Ang bagay na pinaniwala ko sa aking sarili hindi pala totoo. Itinapon lang pala ako. Hindi mo kailangang iyakan ng mga ganong klaseng tao. Buong buhay ko, buong akala ko, nawala lang ako. Na hinahanap nila ako. Isang katangahan ang umiyak para sa ganong klase ng tao. Kaya naman huminto ka na, pwede ba? Alam ko na ngayon kaya hindi na ako mahahanap. Ititigil ko na ang kakaasa na magkakaroon ako ng isang pamilya. Bakit? Nandito naman ako ah. Simula ngayon, ako ang magiging pamilya mo. At least, diba? May kapatid na ako. Hukom, naging magaan ang pag-uusap namin ni Cedric. Hindi ito sang-ayon sa lugar kung saan ako nakatira. Pero ayaw ko namang umalis dito dahil na rin sa duwende na naging kaibigan ko. Si Cedric na ang bumili ng pagkain namin sa karinderya ni Aling Pasing habang hinintay ko lang siya sa bakanting lote. Habang naghihintay, mariin kong pinikit ang aking mga mata. Unti-unting bumalik sa alaala ang kwento sa akin ni Cedric. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang lahat dahil matagal kong pinaniwala ang sarili ko na mahal nila ako, na nawala lang nila ako. Pero hindi pala yung totoo. Habang naghihintay kay Cedric ay minabuti kong umupo sa harapan ng punso. Nilinisan ko muna at tinanggalan ng mga tuyong dahon at mga damong ligaw. Suminghot ako habang natatawa. Ngayon lang kita nakitang sobrang saya, babae. Hindi ko inaasahan na may kapatid pala ako. Na may pamilya ako kagaya ng palagi kong hinihiling. Ako man ay natutuwa para sa'yo. May parte sa akin na nasaktan pero tinitingnan ko na lang din yung masayang nangyari. Yung pagkikita namin ng kapatid ko. Dapat ka pa rin mag-ingat. Ha? Saan naman? Nang dalhin mo siya rito at umapak sa lupa na malapit sa aking punso, ay ramdam ko na hindi siya pangkaraniwan. May malakas na enerhiya akong nararamdaman na hindi ko alam kung saan nagmumula. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinaramdam sa akin ng lupa ang bigat ng kanyang presensya. Masyadong delikado at mapanganib. Hukom, hindi pa ako tuluyang nakasagot nang biglang makarinig kami ng mga yabag. Tuluyang naglaho mula sa aking harapan ng kaibigan, kaya naman tahimik na lang akong tumayo. Nang lingunin ko kung saan nanggagaling ang mga yabag, ay parang kusa na akong napatras dahil sa pamilyar na grupo ng mga babae. Mayroon pa ring mga ngisi sa labi ang kanilang mga mukha habang taas noong nakatingin sa akin si Hazel. Kusa ang bawat paghakbang ko paatras habang unti-unti nilang kinakain ang distansya naming dalawa. Mayayabang ang kanilang mga tindig habang nagsisimula na naman ang mga halakhak nila. Oo, Jai! Bakit parang takot na takot ka na naman sa amin? Di ba dapat kami nga matakot sa'yo? Hazel, ayoko na ng gulo. Pakiusap, tama na to. Sino ka ba para questionin ang mga gusto ko, ha? I'm Hazel de la Cuesta. You know, walang kahit na sino ang pwedeng magdikta kung anong pwede kong gawin o hindi. I am the de la Cuesta's princess, kaya anong karapatan ng pulubing katulad mo na pigilan ako sa gusto kong gawin, ha? Hazel, nakikiusap ako. Huwag ngayon. And mas lalo ako nati-trigger dahil sa kaartehan mong yan.
Hazel, may bisita ako ngayon. Baka pwedeng sa ibang araw na lang to. Bisita raw? Do you think I'm a fool to believe you? Sino naman na mag-aaksaya ng loob na bisitahin ng mabaho at walang kwentang katulad mo, ha? Huli na bago ako nakailag. Marahas akong napaupo sa lupa nang tinulak ako ng dalawang kasama niya. Mas lalo akong nanlambot nang mapansin ang ngayon ay nasira ng punso. Nadaganan yun ng aking kamay kaya medyo gumuho. Hindi pwede to. Nandyan ka pa ba? Ayos ka lang ba, ha? Sino yung kinakausap mo dyan? Are you crazy? Ay naku, she's crazy ata. Ayos ka lang ba dyan, ha? Sumagot ka naman, oh. Hoy! Sino ba yung kausap mo dyan? Ano ba? Can't you hear me? I ask you, sino kausap mo, ha? Pero dahil masyado akong abala sa pagpilit na ayusin ang punso ng duwende na kaibigan, marahan kong ibinalik ang parte ng lupa na gumuho. Pinipilit kong kausapin at tawagin ang duwende habang unti-unti nang nag-uulap ang mga mata ko sa pag-aalala. Halos manlambot ako, pero nang hindi pa naligayahan si Hazel, siya mismo ang humakbang palapit sa umbok ng lupa na inaayos ko. Mabibigat ang mga paa niya nang sinipa yon. Ilang ulit ang naging pagsipa habang pinipilit ko siyang pigilan. Kapag kinakausap kita, Jai, dapat nasa akin ang atensyon mo! Tama na, Hazel. Maawa ka naman, oh. Gusto ko makita ko anong ginagawa mo sa mga bagay na nagpapainis sa akin. Hazel, hindi mo alam ang ginagawa mo. Baka mapano ka. Sa baryong to, walang magtatangka na manakit sa akin, no? Sa tingin mo, matatakot mo ko, ha? Hindi mo alam ang ginagawa mo, Hazel. Baka maparusahan ka ng duwende na nakatira dyan. Duwende raw? Oh my God! Uy, pulubi, ano nga akala mo sa akin? 5 years old na mabilis mauto, ha? Hindi, pero totoo ang sinasabi ko. Pwede kanyang maparusahan kasi sinira mong bahay niya. Pakialam ko ba sa magiging parusa niya? I have my family to back me up. At isa pa, it's your fault, no? Hindi mo alam sinasabi mo, Hazel. All that you need to know is that I am me. I can do whatever I want without facing the consequences. Tandaan mo yan, Jai! Pinanood ko ang muli nilang pagsisimula ng pagsipa sa punso. Mabilis akong humarang kaya naman ako ang nakatanggap ng kanilang mga sipa. Pero hindi ko na yun ininda. Umani lang ng halakhak ang ginagawa kong pagpigil bago nila ako pinagtulungang itulak sa tabi ng punso. Pinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa at ang mga halakhak lang nila ang maririnig sa buong bakanting lote. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan, Hukom. Ramdam ko ang hapdi ng tuhod ko dahil sa maliliit na gasgas na natanggap ko dahil sa pagtulak. Tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ko habang nararamdaman ang panlalambot ng katawan. Kaya naman nang tinulak ako ng dalawang kasama ni Hazel ay mabilis akong natumba. Nagpatuloy ang pagsabunot, pagsampal at paghampas sa akin at patuloy lang ako sa pag-iyak. Hindi na ako nag-abalang lumaban pa dahil sa nararamdamang sakit ng katawan. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay napaangat ang aking tingin. Narinig yata ang dasal ko, Hukom, dahil bigla silang tumigil. At nakita ko sa aking harapan ang aking kapatid na malamig na nakatitig kay Hazel. Hawak niya ang kamay ni Hazel na nakataas. Halatang-halatang balak pa niyang ipanghampas yun sa akin. Dahil sa galit na nakikita ko sa kapatid, ay pinilit kong tumayo bago ko hawakan ng kanyang braso. Cedric, tama na. Huwag mo nang patulan. Sinabihan na kita. Pero ayoko ng gulo. Kung pumapayag kang ganituhin kanila, pues ako hindi. Oh, it seems like we're telling the truth. Yun nga lang, wala pa rin kwenta yung bisita mo kagaya mo. What do I expect, right, girls? Birds with the same feather flock together. Sige lang, tingnan natin ang yabang mo. Mayabang talaga ako kasi may pera ako at paganda. Hindi ka tulad yung dukha. Cedric, wag mo nang patulan. Baka mas lalo tayong mapasama eh. Listen to your friend, dear ugly duckling. Mahirap kalaban ng daddy ko. Tandaan mo yan. Swerte mo at kasama kong kapatid ko, miss. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nagawa ko sa'yo. Hukom, dahil napansin siguro ng tatlong babae na hindi nagbibiro ang kasama ko, ay sabay-sabay silang umirap bago kami tuluyang tinalikuran. Nang tuluyang umalis ay marahas ko siyang hinampas pero hindi ko man lang siya nasaktan.
Kamay ko pa ang nasaktan dahil sa lakas ng pagkakahampas ko. Ang tanging reaksyon na nakuha ko kay Cedric ay ang paglingon niya sa akin. Magaan na ang ekspresyon at hindi na katulad kanina na mukhang kayang-kaya niyang manakit. Binanggit ko ang tungkol sa punso na nasira, kaya naman nang matapos kaming kumain ay yun ang pinagtuunan namin ng pansin. Puno ng ingat na binuo niya ang nasirang umbok, kaya naman mabilis din yung natapos. Babalik pa kaya siya? Kapag nalaman ng duwende na inayos ang bahay niya, sigurado akong babalik siya. Hindi ba may tira tayong pagkain? Ibigay kaya natin para maamoy niya. Baka sakaling makatulong para mas maging madali ang pagbalik niya. Ikaw bahala. Hindi naman siguro paparusahan ng duwende ang mga yun, di ba? Bakit hanggang ngayon sila pa rin ang iniisip mo? Siyempre ayoko ng gulo. Masyado silang mayaman. Baka kapag nalaman ng mga magulang ni Hazel ang nangyari, mas lalong masira ang bahay niya. Baka bilhin nila tong bakanting lote tapos sirain ang punso. Hindi nila gagawin ang bagay na yon. Masyado silang takot sa karma. Dumaan pa ang ilang araw, hindi pa rin muling nagpakita sa akin ng duwending kaibigan ko. Tinupad ni Cedric ang kanyang sinabi na hindi na siya aalis ulit. Nagulat pa ako nang kumuha siya ng bahay na mauupahan para sa aming dalawa. Nung araw na yon, dahil hindi masyadong mainit ang araw, ay sa bakanting lote ako naglagi. Dinig ko ang kumakalat na usapan. Patay na ang isa sa dalawang kaibigan ni Hazel. Natagpuan daw yun sa kakahuyan na malapit sa simbahan. Wala na daw ang laman loob kasama ang puso. Isama pa ang gutay-gutay na katawan dahil sa sobrang pagkakabali ng buto. Hindi lang yun ang mainit na usapan ng araw na yon. Dahil maging si Hazel ay nagsimulang mamaga ang paa. Kahit ang kanyang muka ay hindi rin pinalagpas ng pamamaga. Dumating si Cedric habang may daladalang tinapay. Siguro ay binili na naman niya yun kung saan. Simula nang dumating si Cedric ay hindi na ako nagutom. Palaging may nakahandang pagkain sa bahay na inupahan, kaya nakakakain na ako sa tamang oras. Nabalitaan mo na ba na namatay na yung isa sa kaibigan ni Hazel? Yun ba? Dapat lang sa kanya yun, no? Pero nakakaawa pa rin eh. Walang tao na pwedeng mamatay sa ganun na brutal na paraan. May mga tao na kahit anong buti mo ay sasamantalahin ka. Paglalaruan ka. Kagaya ng mga yon, kaya hindi ka dapat matuwa. Bakit? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kay Hazel? Sinaktan ka nila. Alam ko naman yun. Pero tao pa rin sila na kailangan tratuhin at mamatay bilang tao. Sabihin mo nga, tinuring ka ba nilang tao? Ilang saglit pa ang lumipas bago kami nakarinig ng kumusyon papasok sa bakanting lote. Nakita kong papasok ang pamilyar na babae habang tulak-tulak ang anak na umiiyak at nakaupo sa wheelchair. May kasama silang dalawang lalaki. Ang isa tingin ko ay asawa dahil sa kanyang bihis at tindig. Samantalang mukhang albularyo ang kausap niya. May ilan na nakikisuyo kaya dinig na dinig din ang samot-saring bulungan. Napatingin ang may edad na babae sa akin. Napaatras ang kilay niya nang makita ako. Nang malipat ang mga mata niya sa aking kapatid na tahimik lang ding nakatingin sa kanya, ay pansin ko ang bahagyang panlalaki ng kanyang mata. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng tensyon habang nagtitinginan ng dalawa. Kinalabit ko ang aking kapatid kaya bahagya siyang napalingon sa akin. Ano mangyayari sa anak ko, kumpadre? Kailangan mapanagot ang duwende na may gawa nito. Siya ang may kasalanan sa nangyayari sa kanya, Elizabeth. Kung hindi lang sumobra ang katigasan ng ulo ng anak mo, ay wala sana tayo rito ngayon. May dala na akong pagkain. Ano pa bang kailangan? Kailangan maramdaman ng duwende na nagparusa sa kanya ang sinseridad sa paghingi niya ng tawad. Sa nakita kong lagay ng paa ng anak ninyo, ay masyado niyang ginalit ang duwende. Hindi naman siyang sumira kung hindi ang babaeng yan. Ang pulubing niya na nakasira, kaya bakit ang anak ko nahihirapan ngayon? Cedric, kumalma ka lang. Ikaw ang may gawa at may kasalanan nito! Hindi naman ako nakasira niyan eh. Ma, sakit! Kung hindi mo tinulak ang kapatid ko, sa tingin mo ba matutumba siya at masisira ang punso? Kapatid? Kapatid ko ang babaeng pinaglalaruan ng anak mo. Umalis ka rito. Bakit kayo nandito? Akala ko ba matapang ka? Bakit nababahaging buntot mo? Dapat patay ka na! Paano buhay ka? Alam na alam mo ang dahilan kung bakit ako nabuhay, Mrs. De La Cuesta.
Paalala, sa oras na kantiin ninyo muli ang kapatid ko, ay magkakalimutan tayo. Alam na alam mo ang kaya kong gawin, hindi ba? Hindi ko alam at hindi ko naiintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Pero ramdam ko ang bawat talim ng mga salita na pinapakawalan ni Cedric. Marahan ko lang na inilipat ang aking tingin sa kanilang dalawa, habang ang dalawang lalaki na kasama ay tahimik lang na nakikinig. Si Hazel ay katulad kong naguguluhan. Nang makitang nakatingin ako sa kanya, ay tumaas ang kanyang kilay bago ako irapan. Baka kinukulam na ako ng babaeng yan! Baby, hindi naman siguro. Kumpadre, anong dapat namin gawin? Ialay niyo ang dala niyong pagkain bago kayo humingi ng tawad sa punso. Hihingi kami ng sorry sa lupa? Oh my God! Ma, hindi naman tayo crazy. Bakit natin gagawin yon? Ang katigasan ng ulo mo ang nagpahamak sa'yo. Kaya ka na riyan sa ganyang sitwasyon ngayon. Hindi ko na obligasyon ang pilitin kayo sa dapat yung gawin. Halika na, umuwi na tayo. Pero baka mapahamak yung duwende. Kilala mo naman si Hazel. Hindi yun hahayaan ng albularyo. Isa pa, hindi niya uulitin ang bagay na yun. Takot lang niya na lumala pa yung nangyari sa paa niya. Wala akong nagawa hukom nang tahimik na hinila ni Cedric ang mga braso ko bago tahimik na naglakad pa uwi. Hindi ko maiwasan na hindi isipin ang mga bagay na pinag-uusapan nila ng Mrs. De La Cuesta kanina, na para bang kilalang-kilala nila ang isa't isa at may mga bagay na hindi sila pagkakaunawaan. Nang makauwi sa bahay ay dumiretso akong naupo sa isang monoblock na upuan. Tahimik siyang hinarap habang siya ay abala sa pagsasarado ng mga pintuan. Wala pa ring bakas ng emosyon sa muka. Nagulat pa ito nang makita niya ang titig ko matapos nang bumaling sa akin. May problema ba? Wala naman. Curious lang ako. Saan naman? Para kang tanga dyan kung makatingin eh. Paano mo nakilala yung nanay ni Hazel, si Mrs. De La Cuesta? Yun ba? Hindi mo ba talaga alam? Ang alin? Ang mag-asawang sinasabi ko ay ang nagtangkang pumatay sa'yo. Paano nangyari ang bagay na yun? Hindi ko maintindihan. Paano nagawa nila ang bagay na yun? Itinuring nila akong katawa-tawa at ang ating ina. Hindi ko akalain na totoong sinabi niya na mas gugustuhin niya akong itapon kaysa alagaan. Sinabi ko na sa iyo noon, hindi ba? Hindi mo kailangang iyakan ang mga ganong klaseng magulang. Hindi lang ako makapaniwala na kaya naman pala nilang magmahal ng ibang anak. Mahal na mahal nga nila si Hazel eh. Pero sa bagay, si Hazel maganda. Ako, pilantod. Ikaw naman. Ano, pangit? Nagkatinginan kaming dalawa ni Cedric. Namalayan na lang namin na pareho na kaming tumatawa. At dahil doon ay nawala ang lahat ng tensyon. Naging magaan ang loob ko na kanina pang sobrang bigat. Nailing na lang si Cedric sabay bumuntong hininga. Minabuti ko na lang na maghugas ng mga naiwang hugasin bago kami umalis at tumambay sa bakanting lote. Habang mag-isa ay pinipilit kong isiksik sa utak ko ang masasayang alaala para wala akong panahon para makapag-isip ng kung anong negatibo. Habang naguhugas ng pinggan, mabilis ako napatingin sa bintana nang may makita akong bulto. Sing bilis ng kidlat itong dumaan kaya hindi ko alam kung mamamalikmata ba ako o hindi. Mabilis kong tinapos ang hugasin at saka nagpunas ng kamay sa basahan na nandoon bago ko tinawag si Cedric. Pero bihira akong makakuha ng sagot kaya inikot ko na lang ang buong bahay. Pero hindi ko pa rin makita ni anino niya. Sana kaya yun nagpunta? Kanina lang nandito pa yun eh. Palagi na lang talagang nawawala. Baka naman nag-ikot lang. Tama. Hindi mo pa rin alam ang totoong katauhan ng kapatid mo? Nagbalik ka! Akala ko hindi na ulit kita makikita eh. Ako ay nagpakita lang para balaan ka. Ha? Para saan naman? Baka matapos na ang pang-aasar sa akin nila Hazel dahil nga namatay yung isa niyang kaibigan. At wala kang ideya kung sino ang may gawa ng bagay na yon? Bakit? Mukha bang kaya ko maging suspect? Sa nakita kong pagtanggap mo sa lahat, sa tingin mo ba ay paghihinalaan pa kita? Kung ganon, ano sinasabi mo? Kilala mo ba kung sinong pumatay dun sa kaibigan ni Hazel? Bakit hindi mo tanungin ang iyong kapatid? Si Cedric? Ano naman kinalaman ni Cedric sa pagkamatay ng kaibigan ni Hazel? Hindi naman niya kilala yun. Ngunit patid niya ang paghihirap na naranasan mo.
Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para paghinalaan mo ang kapatid ko. Narito lang ako para balaan ka. Wala na akong plano para pilitin kang maniwala sa aking mga sinambit. Hindi ko gusto na pagdudahan ka. Hindi ko gustong makialam sa pagsasama ninyong magkapatid. Pero mas mabuting alam mo ang tunay na pagkatao ng lalaking hindi mo pa lubusang kilala. Kung totoo nga ang sinasabi mo, paano mo nalaman ng lahat ng to? Ang tagal mong nawala at ang oras lang na nakilala mo ang kapatid ko ay yung araw na pinakilala ko siya sa'yo. Isang malaking kaguluhan ang nangyari sa aming kaharian dahil sa muling paglitaw ng mga nilalang na kumakain ng tao. Ang aming hari ay may patak ng dugo ng isang gabunan, kung kaya't ang pagpaparamdam ng kanilang lahi ay dagok sa amin. Gabunan? Ano yun? Isang uri ng aswang na higit na nakakataas sa ibang lahi. Ang lahi nila ang pinakamatanda sa mga aswang, kaya sila tinuturing na pinuno at nag-ahari sa mga ito. Bukod doon, ang kanilang lakas ay higit na mataas kumpara sa ibang aswang. At ngayon sinasabi mo na may kinalaman ng kapatid ko sa mga halimaw na yon? Imposible. Alam kong di ka maniniwala. Ang mabuti pa ay ipakita ko na lamang sa'yo ng harapan. Paano naman? Nasaan ang kapatid mo ngayon? Kanina ko pa nga hinahanap eh. Bigla na lang nawala habang naghuhugas ako ng pinggan. Kung gano'n ay aatake muli siya. Hanggat hindi mo napapatunayan ang mga sinasabi mo, mananatiling inosente si Cedric. Bakit hindi mo subukang magpunta sa bakanting lote? Ramdam ko ang pintig ng takot ng lupang inaapakan niya. Papatunayan ko sa'yo na hindi siya aswang. Sa gaan at lambot ng pag-aalaga niya sa akin, imposible talaga ang sinasabi mo. Masyadong brutal ang ginawa ng pumatay ron sa kaibigan ni Hazel. Hindi naman kayang gawin yun ni Cedric, kaya imposible yung sinasabi mo. Ang tanging paraan lang na matanggal ang pagdududa ng kaibigan kong duwende sa aking kapatid ay ang mapatunayan kung wala itong kinalaman sa mga bagay na tinutukoy niya. Kaya naman pumayag ako sa hamon ng duwende. Dahil kabisado ko na ang daan na yun ay hindi ko na kinailangan ng kahit na anong liwanag. Kahit na madilim na ay ligtas akong nakarating sa sinabing lugar ng duwende. Halos manlambot ang tuhod ko nang makita ang isang matikas na halimaw at ang kanyang magiging biktima. Mula sa kinatatayuan ko ay rinig na rinig ang walang awang mga halakhak niya habang pinapanood ang paggapang ng kaibigan ni Hazel sa kanyang harapan. Halos manlaki ang aking mga mata nang lumuhod ang halimaw, kasabay ang marahas na paghawak niya sa mukha ng kanyang biktima. Basang-basa na ang mukha nito dahil sa pinaghalong luha at dugo na gawa ng mga sugat at galos na ginawa niya sa biktima. Naniniwala ka na? Imposible. Hindi si Cedric yan. Paano mo mapapatunayan na si Cedric yan? Tawagin mo. Agawin mo ang atensyon niya. Napapaliw ka na ba? Paano kung ako naman ang puntirihin at tatakihin niya? Hindi ka niya sasaktan. Sinasabi mo lang yan kasi naniniwala ka na kapatid ko ang halimaw na yan. Paano kung hindi? Nasisiguro akong tama ang sinasabi ko. Hindi ka magagawang saktan ng halimaw na yan dahil kapatid mo siya. Nanlaki ang mga mata ko nang magtama ang paningin namin ng kaibigan ni Hazel. Bakas ang takot at ginhawa sa mukha niya nang may makitang tao na pwedeng makatulong. Agad nitong binigay ang buong lakas at itinaas ng bahagya ang katawan kasabay ng pagtawag sa akin. Tatakbo na sana ako at magtatago bago pa makalingon ang halimaw, ngunit huli na. Pansin ko ang gulat sa mga mata ng halimaw nang mapalingon yun sa akin. Ang kaninang mabangis na pinapakita ay tila na bahag. Mula sa tila isang tigre na handa ng sumunggab ay naging isang malambing na pusa ang halimaw. Biglang naglaho ang takot at kaba na nararamdaman ko kanina. Cedric, paano mo ito nagawa? Sinaktan ka nila. Nararapat lang sa kanila na parusahan. Pero mapapatay mo na siya. Wala akong pakialam. Kailangan kong pagbayarin lahat ng manakit sa'yo. Cedric, mali yung ginagawa mo. Kasalanan sa Diyos ang pumatay. Kasalanan sa batas. At ang ginagawa nila sa'yo ay isang kabanalan? Jai, pinoprotektahan lang kita. Masyado kang mabait. Masyado kang duwag, kapatid ko. Dahil ayoko ng gulo. Nabuhay ako mag-isa. Sa tingin mo ba kaya kong labanan ng mga naglalaki ang pamilya nila? Isang kaduwagan. Pwedeng kaduwagan para sa'yo, pero yun lang ang paraan para mamuhay ako ng walang gulo habang mag-isa. Hindi mo yun naiintindihan kaya tumigil ka na. Kailan mo mauunawaan at maiintindihan na hindi mo sila kailangan pakibagayan?
Nandito na ako. Ako lang ang kakampi mo. Cedric, tama na. Ayokong gumanti. Huwag na tayong gumanti. At ano, hayaan na saktan ka nila ng paulit-ulit? Kailan ka ba magtatanda, Jai? Wala kang halaga sa kanila kasi nga pulubi ka. Hukom, nakita ko kung paano diinan ng kakambal ko ang pagkakahawak sa leeg ng kaibigan ni Hazel. Halos mangitim na ang mga labi niya dahil sa pagpigil ng sirkulasyon ng dugo. Sumisigaw ng tulong ang mga mata pero kahit na ako ay hindi alam kung paano siya tutulungan. Katulad ni Cedric sa akin, hindi ko rin kayang saktan ng kakambal ko. Pinanood ko kung paanong lumaki ang ngisi sa mga labi ng aking kakambal habang sinunggaban ng kagat ang kaawa-awa nitong katawan. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip pa ako sa bibig dahil sa gulat sa biglaan niyang pag-atake. Dinig ko ang sigaw sa sakit ng kaibigan ni Hazel pero para akong napako sa aking kinatatayuan. Alam kong sa mga oras na ito ay dapat na akong humingi ng tulong pero may parte sa akin na hindi kayang gawin yon. Siguro ay dahil alam kong mapapahamak si Cedric kapag ginawa ko ang bagay na yon o dahil kahit ayaw ko man aminin ay baka natutuwa na ako sa nangyayari. Kaya napatanong na ako sa sarili ko kung totoo nga na yung pangalawa ang dahilan ko. Isa na ba akong masamang tao? Tama na, Cedric. Mapapatay mo na siya. Kung hindi ka dumating ay kanina pa ako natapos sa babaeng to. Cedric naman! Sa tingin mo ba kapag binuhay ko to ay maliligtas ka? Madadamay ka rito. Pero mali ang Sa mundo ko, walang mali at masama. Ang tanging mali lang ay ang masaktan ka. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, Jai. Tumigil ka na, pakiusap. Ikaw ay ako ay ikaw. Ginaganti lang kita sa lahat. Hindi ako papayag na ikaw lang ang nasaktan dahil lang mayayaman sila at may kapangyarihan. Duwende! Duwende! Alam ko naririnig mo ako. Pakiusap, naniniwala na ako sa'yo. Tulungan mo akong patigilin siya. Sige na, Duwende! Sa tingin mo ba ay tutulungan ka ng duwag na duwende na yan? Sakim at tuso ang mga lamang lupa. Hindi sila lalabas hanggat hindi sila nagagambala. Duwende, tulungan mo ako! Sa isang iglap, biglang lumitaw ang duwende sa umbok na lupa. Walang bakas ng emosyon sa kanyang muka habang nakatingin sa aking kakambal. Mukhang kumalma lang siya nang tumingin siya sa akin. Sinabi ko nang hindi ko nais na mangialam sa inyong buhay. Kasinungalingan! Batid kong ikaw ang nagsabi sa kanya ng bagay na ito. Dahil hindi tama na bulagin mo si Jai sa huwad mong pagkatao. Punong-puno ka ng dahas. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong pahintuin siya sa balak niyang pagpatay sa babae. Di ko gustong mangialam sa mga problemang kinakaharap ninyo. Dahil duwag sila. Cedric! Manahimik ka na! Itigil mo ng ginagawa mo! Ngunit imbis na itigil, mas lalong lumaki ang ngising nakapaskil sa mukha ni Cedric. Wala nang malay tao ang kaibigan ni Hazel dahil na rin siguro sa dami ng dugong nawala rito. Kitang-kita ko kung paanong ang kamay ni Cedric na may matutulis na kuko ay walang pasabing dinukot ang kalamnan ng biktima. Wala nang narinig na sigaw mula rito at tanging ang aking palahaw na lang ang maririnig sa lugar. Inisang dakot ni Cedric ang laman loob nito bago tuluyang bitawan ang kaawa-awang katawan. Nagtayuan ang aking mga balahibo nang tuluyan itong bumagsak sa lupa at parang nakatingin pa sa akin ang mga nakadilat na mga mata. Dinig na dinig ko ang masayang halakhak ng aking kakambal habang unti-unting nilalamon ang mga nakuha niyang laman loob. Pinilit kong hindi masuka sa tagbong yun, kaya naman inabot ng maraming segundo bago ako nakalapit sa kanya. Agad kong naagaw ang atensyon ng aking kapatid. Walang bakas ng pagsisisi ang makikita sa kanyang muka. Ang hayop na anak naman ng mag-asawang yun ang isusunod ko. Sa oras na magawa ko yun ay wala nang manggugulo sa'yo. Pero pamilya natin sila. Kadugo. Tinuturing mo pa rin silang pamilya? Saang panahon ka ba nagmula at napakahalaga sa'yo ng salitang pamilya na handa mong kalimutan ang lahat ng kasalanan at sakit na naranasan mo dahil sa kanila? Kasi buong buhay ko hindi ko naranasan ang bagay na yun. Buong buhay ako nakulong sa ideya na baka naiwala lang ako.
Hindi mo yun naiintindihan kasi hindi mo yun naranasan. Yung pakiramdam na ang liit ng tingin mo sa sarili mo kasi walang magulang na nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Kaya masisisi mo ba ako kung pinahalagahan ko pa rin ang pamilyang yun? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay lalambot ako sa mga luha na tumutulo sa mga mata mo. Papatayin ko sila isa-isa at wala akong ititirang buhay sa kanila. Kailan ka ba titigil? Mas ginugulo mo ang buhay natin na dapat sana tahimik lang. Kapag nakapaningil na ako ng utang, Jai, utang nila sa ating dalawa. At kapag nangyari yun, malaya na tayong mamumuhay sa paraan na gugustuhin natin. Papatayin ko muna sila. Igaganti ko muna ang batang ako na tinangka nilang patayin at ang batang ikaw na basta na lang nila itinapon. Hukom, hindi ko alam kung nasisira na ba ang aking moralidad dahil wala akong nakapang kahit na anong pagtutol sa kanyang sinabi. Alam kong mali ang ginagawa ni Cedric pero may parte sa dibdib kong natutuwa sa paraan ng pagbibigay niya ng proteksyon sa akin. Buong buhay ko ay walang taong sumubok na protektahan ako sa lahat ng mga nananakit sa akin, lalo na ang gumanti para sa akin. Kaya naman ayoko man aminin, nakakaramdam ako ng saya para sa isang halimaw na dapat ay katakutan. Mabilis na kumalat ang balita kinabukasan. Samot-saring bulungan ang narinig ko sa baryo habang naglalakad papunta sa simbahan. Nakita ko pa sa malayo ang umiiyak na si Hazel habang inaalo ni Mrs. De La Cuesta. Katabi niya ang asawa at ang albularyo na tahimik na nagmamasid sa paligid. Seryoso ang muka at parang pinapakiramdaman ang paligid. Hindi normal ang pagkamatay ng batang ito, kaya kayo ay maghanda. Anong paghahanda? Dapat ba magpanovena kami araw-araw? Bakit ba nangyayari ito sa ating baryo? Ma, what if ako na ang next? Anong gagawin ko? Kumpadre, hindi pwedeng may mangyaring masama sa anak ko. Kailangan mo siyang iligtas. Sa tigas ng ulo ng anak mo, hindi natin alam kung anong nasa likod ng lahat ng ito. Masyado ninyong ibinigay ang lahat sa batang yan kung kaya't lumaki ng walang pakikisama sa kapwa at mataas ang tingin sa sarili. At yun ay dahil sa luho na kayo ang nagbigay. But of course! Hazel is my daughter. She deserves every good thing that this world could offer. Wala na akong magagawa sa mag-ina mo, pare. Ang payo ko na lang ay palagi kayong mag-iingat. Palaging magdala ng bawang at asin. Pupunta ako sa bahay ninyo mamaya para dalhin ang mga bagay na pwede niyong gawing proteksyon laban sa halimaw na umaatake sa mga bata. Hukom, halos mapatalon ako sa kulat nang biglang may umakbay sa akin. Yun pala ay si Cedric lang yun. Tahimik na pinapanood ang nangyayaring komosyon sa aming harapan. May ngising nakaukit sa labi niya habang pinagmamasdan mula sa pwesto namin ang nangyayaring kaguluhan. Halika na. Baka makita pa tayo rito at magsimula na naman ng gulo. Bakit ako matatakot, Jai? Wala naman tayong ginagawang masama. Cedric, halika na. Gusto ko pang manood kung paano sila manginig sa takot. Pag nakita nila tayo, tsak na magkakagulo. Hindi nila tayo magagalaw kasi hindi naman nila alam. Walang may alam. Pero may kasama silang albularyo. Pwede... Walang magagawa ang albularyo sa akin. Isa akong gabunan. Kahit na. Paano kung kumalat sa baryo? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jai. Kasiraan nila ang bagay na yun. Bakit nila ikakalat sa baryo kung dinig na dinig ng mga tao ang sermon sa kanila ng albularyo na lihitimong kaibigan ng hayop na pamilya nila? Isa pa, sa palagay mo ba ay gagawa ako ng bagay na ikakapahamak mo? Narito ako para proteksyonan ka, hindi para dumagdag sa isipin mo. Gaya ng sinabi ko, ako ay ikaw, ikaw ay ako. Wala naman ako magagawa. Alangan namang hilahin kita. Ang laki-laki mo. Para kang langgam na humihila ng malaking bato kung ganon. Inis kong kinurot ang tagiliran niya na mas lalong nagpahagalpak ng tawa niya, kaya naman napalingon ang mga nakikiusyoso at ang pamilyang De La Cuesta. Agad nawala ang ngiti sa mukha ko, pero hindi natinag ang kapatid ko. Patuloy lang siya sa pagtawa kahit na alam kong ramdam niya ang tinginan ng mga tao. Halos madapa ako nang hawakan ako ni Cedric sa braso at tuluyan akong hinila palayo sa lugar. Lumingon pa ako ng kaunti sa iniwan naming eksena at tahimik na lang nagpahila sa aking kakambal. Hindi na tayo inaway kahit nakita tayo. Natakot yun. Alam ni Elizabeth kung kanino siya nakipagkasundo, kaya nawala ang kayabangan niya. Alam niyang ikaw ang may gawa nun?
Kahit na, sino maniniwala sa kanya? Isa pa, masisira ang reputasyon na iniingatan nila. Ay, ang sarap panuurin ng takot sa mga mata niya. Seryoso ka ba talaga sa gagawin mong pagpatay sa kanila? Bakit? Naawa ka? Hindi ako makasagot sa tanong niya, Hukom. Habang pinapanood ko kung paano mag-alala ang nanay namin sa anak nila, ay wala akong maramdamang awa para sa pamilyang nagtakwil sa aming magkapatid. Alam kong mali yun, kasalanan sa Diyos ang pagpatay. Pero hindi ba kasalanan din ang pagtapon sa bata na ipinagkaloob ng Diyos? Ang pagtapon sa batang dapat na kanilang inaalagaan dahil hiniling nila sa Diyos? Dumaan ang maghapon na natili lang ako sa bahay matapos akong iuwi ni Cedric. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero dahil alam ko na ang kanyang pagkatao ay hindi na ako nagugulat sa biglaan niyang pagkawala sa mga ganitong oras. Ang amoy ng lupa ay nagpatigil sa akin habang inaayos ang buhok dahil nililipad ito ng hangin. Iginala ko ang mata sa buong bahay. Dahil sa lahat ng senyalis na yon, alam kong magpapakita na naman ang duwende. Nasaan ang iyong kapatid? Bakit tila ikaw na lang ang mag-isa rito? Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kung tinuloy niya ba ang kanyang plano. Na pumatay? Paano? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit hindi mo simulan ang pagtatanong sa sarili mo kung tama ba ang ginagawa ng iyong kapatid? Nang sa ganun ay alam mo ang dapat mong gawin. Alam kong mali. Ang pagpatay pa lang isa ng kamalian. Kasalanan sa Diyos at kasalanan din sa batas. Pero naiintindihan ko rin kung anong pinanggagalingan ni Cedric. Kaya hindi ka na mangingialam? Hukom, hindi ako nakasagot sa tanong niyang yon. Dinig ko ang malalim na buntong hininga ng aking kausap bago ko nakita ang paggawa niya ng isang maliit na liwanag gamit ang kanyang kamay. Kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang paglitaw ng isang makintab at mukhang masarap na mansanas. Pulang-pula ito. Ilang sandali pa ay bigla itong lumutang at bahagyang lumapit sa akin. Bakit mo ako binibigyan ng mansanas? Hindi naman ako gutom. Nais kong pagmasdan mo ang mansanas na yan. Ano ang iyong napapansin? Masarap. Mukhang masarap kainin. Tama. Kung titignan mo mula sa labas, ay talagang napakasarap at nakakatakam. Tunay na masarap ngang kainin. Halos mabitawan ko ang malusog na prutas nang biglang may liwanag na kulay ginto ang biglang humati rito. Tuluyang nahulog ang mansanas dahil sa ginawang paghiwa ng duwende na nagpakita ng totoong anyo nito. Nangingitim na ang mansanas mula sa loob. Hindi pa nakatulong ang mga uod na maliliit na gumagapang sa loob nito. Napuno ng katanungan ang isip ko dahil sa aking nakikita. Kahit na gaano pa kaganda at kalusog ang panlabas, ay wala ring silbi dahil nabubulok at umaalingasaw sa loob. Anong ibig mong sabihin? Sayang naman ang mansanas na yan. Katulad lang din yan ng mga bagay na ginagawa ng kapatid mo para sa'yo. Ha? Wala akong nakikitang mali sa rason ng kapatid mo kung bakit niya yung ginagawa. Ang proteksyon na ibinibigay niya sa'yo. Ngunit ang kanyang pamamaraan, iyon ang masasabi kong mali. Ang pagpatay ay isang malaking kasalanan. Walang dahilan ang magiging sapat para sa ganoong bagay. Pero katulad ng mansanas na yan, masarap at puro ang lasa. Yun ang dahilan at rason ng kapatid mo sa lahat ng kanyang ginagawa. Nais lamang niyang protektahan ka at ipagtanggol. Ngunit kagaya rin ng prutas na yan, nabubulok at inuuod ang kanyang paraan dahil isang malaking kahibangan ang kanyang ginagawang pagpatay. At sa huli, hindi busilak ang prutas na mayroon ka kaya wala rin yung magiging silbi. Anong nais mong iparating kung ganun? Kahit anong payo ko ay ikaw pa rin naman ang masusunod. Kagustuhan mo pa rin ang iyong gagawin. Unti-unti kong naunawaan ang nais na mangyari ng duwende. Nauunawaan ko na siya. Tama ang duwende. Sa huli, kahit na nakapaghiganti na si Cedric sa lahat ng mga tao, ay kami pa rin ang magsasakripisyo. Kami ang mababalot ng konsensya. Kaya naman kahit hindi pa ako nakakapagbihis, ay mabilis kong tinahak ang lugar kung nasaan ang aking kapatid. Hindi ko na kailangang magtanong dahil alam ko at alam ng buong baryo ang bahay na tinitirhan ng mga De La Cuesta. Hindi nakakagulat yun dahil yun ang pinakamalaking bahay sa buong baryo. Lagpas 30 minutos akong naglakad papunta sa bahay ng mga De La Cuesta. Nagkakagulo na ang mga gwardya.
Ang bantay sana sa gate ay hindi matagpuan, kaya naman mabilis akong nakapasok sa kanilang mansyon. Naubutan kong naroon nga ang aking kapatid. Malaki ang katawan, ang buhok ay parang mga nyebe sa puti, habang ang mga mata ay nanlilisik. Mahahaba at matatalas ang mga kuko at ang ngipin ay gapako na dahil sa tulis. Pinoprotektahan ni Mrs. De La Cuesta ang umiiyak niyang anak, habang tahimik na nagmamasid ang albularyo sa kanilang harapan. Nakakalat sa paligid ang mga gwardya. Nakatutok ang baril sa iisang tao, na sa isang hakbang lang ay papuputokan nila ang nilalang na nasa harapan nila. Ano pa bang gusto mo? Tuluyan kaming patayin dahil sa buhay na naranasan nyo ng kapatid mo? Huwag kang masyadong mayabang, Elizabeth. Kung ako lamang ang iyong sinaktan, ay wala ka ngayon dito sa sitwasyon na to, hangal. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama lang ang ginawa ko dahil halimaw ka. Kung halimaw ako, ano ang tawag sa'yo? Huwag na tayong maglokohan dito, Elizabeth. Ikaw ang mas halimaw sa ating dalawa. Hayop ka! Hindi ko matatanggap na lumabas ka sa akin! Mas lalong hindi ko matanggap na magkaroon ng isang ina na kagaya mo. Alam mo ba kung bakit ko kayo tinapon? Dahil sa'yo! Dahil halimaw ang gustong kumuha sa'yo! E di mas mabuting hindi ka nalang nakipagkasundo. Mas mabuting hindi ka nalang humiling sa kanya kung hindi mo tutuparin ang napagkasunduan. Bakit ako magpapalaki ng isang pilantod at isang batang hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ang nagbigay? Laking gulat ko nang sa isang kisap mata lang ay nasa harapan na ni Mrs. De La Cuesta ang aking kapatid. Hawak na ni Cedric ang leeg niya. Ang mahahaba at matatalas na kuko ni Cedric ay unti-unting bumabaon sa leeg ni Mrs. De La Cuesta. Tila naging estatwa ang asawa niya habang hindi alam ng mga gwardya ang gagawin. Walang kahirap-hirap na hinagis ng aking kapatid ang babae, kaya tumilapon ito sa dingding. Ma! Halimaw ka! Ano bang ginawa namin kasalanan sa'yo, ha? Marami! Berting, si Hazel, huwag mo siya hayaang masaktan! Aba, ang sarap naman pakinggan ng pagiging mabuti mong ina. Cedric, tama na. Alam mong kahit ikaw ay hindi ako mapipigilan. You know this monster? Sabihin mo sa kanya, tigilan na kami! Please! Hazel! Para naman babasagin ang iyong anak. Masyadong protektado. Kami ang may kasalanan sa'yo. Sa inyo, huwag mong idamay ang anak ko. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo kaya manahimik ka. Gamit ang mabalahibong kamay ay mabilis na naitaas ni Cedric ang buong katawan ni Hazel. Kaya naman kahit nanghihina pa dulot ng pagkakahagis sa kanya ay mabilis na nakatayo si Mrs. De La Cuesta. Galit ang mga mata niya habang nakatingin sa aking kapatid. Agad na lumapit din ang albularyo, ngunit naging simbilis ng hangin ang galaw ni Cedric, kaya naman hindi siya natamaan ng lubos ng buntot pagi na gamit ng albularyo. Itang-kita ko ang pamumutla sa mukha ni Hazel, kasabay ng pag-agos ng dugo dulot ng pagkakasakal sa kanya at sa mahahabang kuko na unti-unting tumatagos sa kanyang makinis na balat. Dinig na dinig sa buong bahay ang magkahalong halakhak ni Cedric at ang iyak ni Hazel. Hayop ka! Pakawalan mo ang anak ko! Sa tingin mo ba ay masisindak mo ako? Marami pa kayong lalamuning bigas bago niyo ako mapabagsak. Pakawalan mo si Hazel! Ano ba? Ganito na lang. Maglaro na lang tayo. Buhay ninyo kapalit ng buhay ng pinakamamahal ninyong anak. Ano? Gusto niyo ba yon? Walang iya ka! Alam ko na yon. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan, tama ba? Ngayon, mamili na lang kayo. Itong babaeng to o kayo. Total wala naman talaga siyang kasalanan bukod sa pang-aapi niya sa kapatid ko. Bakit kita susundin? Ayaw mo bang mabuhay ito? Siguro mas maganda kung pareho ko na lang kayong patayin. Itigil mo na yan, Kabunan! Huwag kang makialam dito, tanda, kung ayaw mong madamay. Gamitin mo ang mutya at ilagay mo sa buntot pagi, kumpadre. Ha? Mutya? Ang mutya ng asin, isang malakas na pangontra sa mga aswang. Hindi ba mapapahamak si Cedric? Ano ka ba? Bakit ang kapatid mo bang inaalala mo? Pwede siyang mapahamak dahil sa sinasabi mong mutya.
Halos manginig ang labi ko nang harap-harapan kong makita kung paano tamaan ng buntot pagi si Cedric. Naagaw ni Mr. De La Cuesta ang atensyon ni Cedric dahil sa pag-atake niya. Mabilis niyang binitawan ang sugatan na si Hazel saka itinuon ang buong atensyon sa aming ama. Ang sugat na nagawa ng buntot pagi ay hindi nagpahinto sa bawat galaw na ginawa niya. Sing bilis ng kidlat, halos manlambot ako nang makitang naiangat niya ng walang kahirap-hirap si Mr. De La Cuesta. Natatawa pa si Cedric habang pinipilit niyang makawala sa pagkakasakal ng aking kapatid. Ngunit habang ginagawa niya ang bagay na yon, ay mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Cedric sa kanyang leeg. Wala kang awa, hayop ka! Awa? Bakit? Kayo ba naawa, ha? Tatay mo pa rin siya. Pakawalan mo ang ama mo! Pinapapili kita, hindi ba? O gusto mong unahin ko na to? Ano ba? Bakit mo ito ginagawa? They are your parents, ha? Huwag kang mangialam dito dahil sampid ka lang. Akalain mo yun, mas minahal at inalagaan mo ang sampid na yan kaysa sa sarili mong anak, sa sarili mong dugo. Manahimik ka! Ma, what does he mean? Ampun ka. Hindi ka nila tunay na anak kasi ampun ka. Paano kung ikaw na lang ang mamili? Buhay mo o mga umampun lang sa'yo? Hayop ka! Dapat talaga namatay ka na noon pa! Wala kang kasing sama! Gusto mo bang unahin ko na ang papa mo, ha? Mas lalong kumabog ang dibdib ko habang nanunood. Ramdam ko pa rin ang maliit kong kaibigan na nasa aking likuran. Aaminin ko, hukom, ang pag-atake ni Cedric sa pamilyang dapat na nagmahal sa amin ay mas lalong nagpagimbal sa akin. Hawak-hawak pa rin ni Cedric ang aming ama. Nakataas na ang mga paa nito sa lupa at parang balak ng panatili ni Cedric na nakataas ito habang unti-unting nauubusan ng hininga. Parang wala lang sa kapatid ko ang bigat na kanyang buhat-buhat. Nakita ko kung paano niya hinambalos ang katawan ni Mr. De La Cuesta. Dulot siguro ng katandaan ay halos hindi na siya makagalaw ng tuluyang bumagsak sa lupa. Ang nakakakilabot na halakhak ni Cedric ang sunod kong narinig. Mahal! Anong ginawa mo? Ang tagal niyong pumili, kaya ako na lang pumili para sa inyong lahat. Ako? Gusto ko ligtas sa sarili ko! Ayan! Narinig mo ba yon, Elizabeth? Nais ng iyong anak na iligtas ang kanyang sarili. Sadyang nakakagulat! Hindi ko naman sila totoong magulang, ah! Bakit ko hahayaang masaktan ang sarili ko dahil sa kanila, no? Oh, baby! I am your mother! Ha! Hindi ko ang tunay kong nanay, no? Tingnan mo nga naman, walang utang na loob. Wala kang awa! Nagmana lang ako sa inyo. Ano bang akala mo sa sarili mo? Santo? Bukod tanging pinagpalang banal? Ha? Kahibangan! Hindi ko inaasahan na mas dudurog sa akin ang aking sumunod na nasaksihan. Muling lumapit si Cedric sa walang buhay naming ama saka sinunggaban ang kanyang katawan. Walang pagdadalawang isip na sinakmal ng aking kapatid ang tiyan ng aming ama. Tumagos ang matutulis na ngipin sa kulubot niyang balat at mabilis na umagos ang dugo mula roon. Hindi natinag ang aking kakambal at habang pinapanood ang eksenang yun ay doon akong biglang natigilan. Napatanong ako sa aking sarili, ito ba talaga ang gusto kong pagganti? Napuno ng awa ang dibdib ko. Hindi ko kayang magbulag-bulagan habang nakikita ang pagpapasakit ng aking kakambal sa mga taong yun. Mabilis ang aking naging hakbang. Gulat na napalingon sa akin sina Hazel at Elizabeth, ngunit nasa kakambal ko lang ang aking atensyon. Matigas at puno ng tapang akong humarang sa pagitan ng dalawang panig. Jai, anong ginagawa mo? Itigil mo na to, Cedric. Wala namang magandang idudulot sa atin ang bagay na yon. Hindi rin tayo magiging masaya sa paghihiganti. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ginagawa ko to para sa'yo. Pero hindi na ako masaya at natutuwa sa ginagawa mo. Ang mga taong pinoprotektahan mo ang nagbigay ng sakit sa'yo. Pero tao pa rin sila. Itinapon ka ng mga taong yan na parang basura dahil lang pilantod ka. At ako, dahil lang mukha kong halimaw, ay tinangka nilang patayin. Sabihin mo nga sa akin, wala ba akong karapatang magalit? Tao pa rin ba sila sa palagay mo? Na kaya nilang magpalaki ng hindi man lang nila kadugo at hinamak ang sarili nilang anak.
Sa palagay mo, dapat ba silang tawaging tao? Hukom, kusang tumulo ang luha sa mga mata ko nang biglaan ang muli niyang naging pagsunggab. Kumalat ang dugo sa kinatatayuan ni Cedric, ngayong hawak-hawak na si Mr. De La Cuesta. Nanginig ang aking mga labi dahil sa kaba ng tuluyang lumuhod si Cedric. Ibinaba ang katawan ng matandang De La Cuesta. Kasabay ng pagsigaw ni Elizabeth ay ang muling pagtama ng mga pangil ni Cedric sa binti ng aming ama. Sa isang iglap lang, nakita namin ang laman ng aming ama. Parang ang atungal at pag-iyak ni Elizabeth ang nagpapagana palalo sa halimaw na anyo ni Cedric. Dahil sa pambihirang lakas na meron siya, ay mabilis niyang nahila at nahiwalay ang binti nito sa katawan. Dinig na dinig ang pagkakabagsak at pagkakabali ng buto, ngunit sa totoo lang ay wala nang pakialam si Cedric ng mga oras na yon. Maawa ka! Tama na! Oh, nasa na ang tapang na meron ka kanina, ha? Pakiusap, itigil mo na to. Maawa ka. Tatay mo pa rin siya. Tatay raw. Kitang-kita mula sa kinatatayuan ko kung paanong pinilit ni Hazel ang tumayo, kasabay ng pagdampot niya sa buntot paging nabitawan ng ama. Nanghihina man at nanginginig ay buong lakas niyang hinampas si Cedric. Nakita ko ang bahagyang pag-atras ng kapatid ko. Medyo ininda niya ang sakit na mahabang sugat sa kanyang likod. Matapos tingnan ang kanyang sugat na natamo, ay nanlilisik ang mga mata niyang bumaling sa may sala. Isang mabilis na pagkilos ang kanyang ginawa. Hawak-hawak na niya agad ang leeg ni Hazel. Katulad kanina, ay walang kahirap-hirap na itinaas ni Cedric ang katawan niya dahilan para kapusin siya ng hininga. Hazel, anak! Nakikiusap ako! Ihinto mo na! Pakawalan mo ako! You monster! At bakit ko naman susundin ang mga kagustuhan niyo, ha? Hoy, babae! Sa tingin mo ba talaga ay matatalo mo ko sa isang pag-atake lang? Kasi sumusobra ka na! Sumusobra raw. Alam mo bang dahil sa'yo kaya nangyari ang mga bagay na to? Ikaw ang punot dulo ng lahat, Hazel! Hayop ka! Demonyo! Hindi ko pa nakukwento kung paano sumigaw ng pagmamakaawa ang mga kaibigan mo habang unti-unti kong nilalamon ang laman nila. Kung paano ka nila trinaydor hanggang sa huling hininga nila para lang sa pag-asa na bubuhayin ko sila. Napakasama mo! Anong tawag sa mga katulad mo kung ganun? Ha? Anong tawag mo sa mga katulad mong ginagamit ang koneksyon at kapangyarihan ng sariling pamilya para matakasan ang lahat ng problema? Tama na! Itigil mo na! Huwag kang mag-alala. Sa oras na mapatay ko kayo, titigil na ako. Tumigil ka na, anak! Pakiusap! Anak? Tama bang narinig ko? Naging pamilya ba kayo sa akin? Ha? Kay Jai? Patawarin mo ko. Hilam ang mga mata, nakita ko ang walang pagdadalawang isip na pagluhod ng aking ina sa harap ng aking kakambal. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Bakas ang gulat sa mga mata ni Elizabeth habang nakatingin sa amin. Kita ko pa ang kanyang pagsilip sa paika-ika kong paglalakad. Itinuon ko ang atensyon ko sa aking kapatid na nasa akin lang din ang tingin. Hinawakan ko ang kamay niya na hawak-hawak pa ang dalagang si Hazel. Marahan ko itong hinaplos. Cedric, tama na. Hindi pa ako tapos, Jai. Kung totoong mahal mo ako at gusto mo akong makasama ng matagal, itigil mo na to. Ayoko mapuno ka ng galit at puot. Ginagawa ko to para wala nang manghamak sa'yo. Pero hindi ganito ang solusyon na gusto ko. Bitawan mo na siya. Bitawan mo na si Hazel, Cedric. Bakit ba puno pa rin ng awa ang puso mo, gayong lubos na pagpapahirap ang naranasan mo mula sa mga to? Dahil yun lang ang tanging meron ako habang lumalaki. Hindi ko pwedeng kalimutan ang bagay na yun. Lingid sa aming kaalaman ay puno ng pag-iingat na naglakad si Elizabeth para sa sandata. Mabilis niyang idinikit ang malaking tipak ng asin na sa tingin ko ay isang mutya sa hawakan ng buntot paging kanyang hawak. Huli na bago ko yun makita. Kaya naman ang aking tanging nagawa ay harangin ang kanyang pag-atake para kay Cedric. Pero ang sakit at sugat na dapat kong mararamdaman ay hindi dumating. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, ay ang nagtatakang mukha lang ng aming ina ang bumungad sa akin. May puwersang humaharang sa pagitan naming dalawa.
Parang isang malaking bula na hindi basta-basta natitinag. Nang sumilip ako sa aking tagiliran, ay doon ko lang naunawaan ng lahat. Ang aking munting kaibigan ay tahimik na nakatayo sa aking tabi. Pinagliliwanag ang kanyang mga kamay para sa isang proteksyon. Ang kaninang unti-unting pagpayag ni Cedric sa aking kagustuhan ay naglaho. Mabilis pa sa kidlat ang naging galaw niya. Pero nakabawi na ng lakas si Mrs. De La Cuesta, kaya naman nakatakbo siya papalayo sa halimaw. Ngunit walang-wala ang kanyang bilis para kay Cedric. Isang sunggab sa katawan ang ginawa ni Cedric sa katawan ng babae bago niya inihagis ng walang pagdadalawang isip. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na makatayo ang aming ina at muling ginamit ang bilis para makalapit sa pinagbagsakan niya. Dinampot muli ni Cedric ang aming ina at saka walang pagdadalawang isip na inihagis sa pwesto ni Hazel. Kapwa nanginginig na ang mag-ina, ngunit walang pakialam ang aking kapatid. Ligtas na sana kayo. Mabubuhay na sana kayo at paglalamayan na lang ang padre de pamilya. Pero masyado kayong ganid na gusto nyo kong patayin. Dahil napakasama mo. At ikaw naman isang masamang ina at traidor. Punong-puno ng kasamaan ang inyong katawan na hindi ko talaga alam kung magkalahi ba talaga tayo o ano. Wala akong pinagsisisihan sa lahat. Narinig mo ba yun, Jai? Ang kabutihan at pagtulong mo ay wala ring silbi dahil wala silang utang na loob. Sisiguruhin kong mamamatay ako ng lumalaban! Ma, tama na! Kung gusto mong mamatay, huwag mo ako idamay, no? Oh, tigilan mo na raw, sabi ng paborito mong anak. Sa totoo lang ay kaya kong pagsabayin kayong dalawa. Gusto niyo ba yon? Pwede niyo yung gawing mother and daughter bonding. Huwag mo nang idamay ang anak ko rito! At bakit naman hindi, ha? Bata pa siya. Marami pang magagawa sa buhay. Ngunit hindi yun sinunod ng aking kapatid. Gamit ang magkabilang kamay ay walang kahirap-hirap niyang winasiwas ang katawan nila bago itinapon sa kung saan. Bumagsak ang katawan ni Hazel sa mga nagkalat na basag na figurin na naging dahilan ng pagdugo ng kanyang braso at pinti. Bakas pa ang tuwa sa mga mata ng aking kakambal habang nakikita ang hirap na mag-ina sa pagpilit nilang alisin ang bubog sa sari-sarili nilang katawan. Hindi pa sila tuluyang natatapos ay muli silang dinampot ni Cedric at inihagi sa sementadong dingding. Ano pwede nating gawin? Nung una ay nais kong isalba ang kanilang mga buhay sa pag-aakalang sila ay may daan pa sa pagbabago. Ngunit ano? Ngayon ay lubos ko nang nauunawaan ang iyong kapatid. Papabayaan mo na lang sila? Ang hindi pagtanggap ng pagkakamali o ang hindi pag-ako nito ay isang malaking kahibangan at kataksilan. Ako man ay hindi nakikita ang kagustuhan ng dalawang babae na makabawi. Kaya bakit natin ipipilit sa kanila ang salitang yon? Marahil ito na ang kanilang kaparusahan. Sa isang iglap, narinig ko na lang ang sigaw ni Elizabeth kasabay ng daing ni Hazel. Isang mahigpit na pagkakasakal sa leeg ang ginagawa ni Cedric. Ang mga kuko niya ay bumabaon. Isama pa ang paglandas ng dugo sa sugat ni Hazel na mabilis na inaksyonan ng pagdila ng aking kapatid. Kitang-kita mula sa aking kinatatayuan ang pilit na pagpupumiglas ng katawan ni Hazel, ngunit dahil sa laki at lakas ni Cedric ay hindi siya tuluyang makawala. Napuno pa ng mga halakak niya ang lugar habang sinisimulan niyang sipsipin ang dugo ni Hazel. Matapos niyang pagsawaan ng katawan ni Hazel ay puno ng lakas na naman niyang inihagis ang nanghihinang katawan. Dilat ang mga mata ni Hazel habang nakatingin sa akin. Nanghihina at bakas ang kawalan na ng pag-asa. Sa isang iglap, itinarap ni Cedric ang mahahaba at matutulis niyang kuko sa dibdib ni Hazel at walang pasubaling hinugot mula sa loob ang puso ng dalaga. Kaya naman tuluyan ang nalagutan ng hininga si Hazel. Hazel! Hazel anak! Hindi pwede! Hazel! Kay sarap pagmasdan at panuurin ang iyong pagtangis. Natutuwa ako sa panonood. Sumusobra ka na, halimaw! Sabihin mo nga sa akin, bakit ko ba kailangan gawin to? Bakit ko kailangan gumanti? Sa inyo na pamilya ko naman sana. Dahil wala kang kasing sama, dahil demonyo ka. Wala akong pinagsisisihan sa aking ginawa dahil bagay lamang yun sa inyo ng pilantod mong kapatid. Wala kayong... Hindi na pinatapos ni Cedric ang mga sinasabi ni Mrs. De La Cuesta. Sa isang iglap ay napuntahan niya kagad ang aming ina at isang mabilis lang na pagpihit sa ulo ang ginawa ni Cedric.
Walang awa niyang pinanood ang pagbagsak sa sahig ng aming ina. Alam kong sa ginawang yun ng aking kapatid ay wala ng buhay ang aming ina. Pero nang makita kong dadakutin na ni Cedric ang kanyang katawan ay napatakbo na ako papalapit sa aking kapatid. Hinawakan ko ang duguan niyang kamay. Ang galit sa mga mata ay unti-unting nawala habang nakatingin sa akin. Tama na. Tapos na. Hindi ko hahayaan na masaktan ka na naman dahil sa kanila. Walang katuturan ang mga salitang sinasambit nila. Alam ko. Kaya tama na. Itigil mo na para makauwi na tayo, ha? Pinangako ko na poprotektahan kita, kaya ako nagawa ang bagay na to. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag kasi naiintindihan ko. Umuwi na tayo. Nakita ko ang unti-unting pagbabalik sa dati ni Cedric. Bumakas ang ngiti sa mukha niya matapos akong yakapin at takbayan. Hinayaan ko siyang nakaakbay sa akin bago kami tuluyang lumabas ng bahay. Kita ko pa ang ilang mga tauhan na takot na nakatingin sa amin. Pinapanood ang bawat paghakbang ngunit hindi na rin sila nagsalita. Kinabukasan ay kumalat ang balita. Dahil na rin siguro sa takot na madamay ay walang nagkonekta sa amin sa nangyari. Kaya naman simula ng araw na yon ay bumalik na sa normal ang buhay ko. Lumipas pa ang ilang linggo ay tuluyan na bumalik sa dati ang aming baryo. Tahimik kaming nakaupo sa kahoy na upuan sa bakanting lote. Pinagmamasdan ang tahimik na pagsayaw ng mga dahon. Hindi masyadong matindi ang sikat nung araw na yon, kaya naman hindi masakit sa balat. Isama pa na nababalot ang buong bakanting lote ng lilim mula sa malaking puno ng mangga. Hindi ko akalain na mangyayari to. Yung babalik sa dati ang buhay ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Mamuhay ka lang sa paraan na gusto mo. Ako nang bahala sa proteksyon mo. Pero hindi ko gusto na masyado kang balutin ng gutom sa laman. Ayokong tuluyan ka maging halimaw. Huwag kang mag-alala. Isang araw lang sa isang taon ang aming pagkain. Kaya naman madaling pigilan ang gutom sa laman. Talaga? Hindi ako pinilit ng nagpalaki sa akin sa kahit anong bagay. Kaya naman hindi niya ako napilit sa pagkain ng laman ng tao at pagpatay. Kaya alam kong kaya kong pigilan ang gutom sa laman. Pero hindi ako makapaniwala. Nakilala ko na ang mga magulang ko. Pero wala eh. Minsan, mas halimaw pa talaga ang mga tao kaysa sa mga tinatawag nilang halimaw. Hukom, hindi ko mapigilang sumang-ayon dahil totoo ang bagay na yon at napatunayan yon sa mga nangyari nitong nakaraan. Sa kagustuhan ng mga delakwestang mamuhay ng tinitingala, itinapon na lang nila basta ang pakikipagkapwa-tao na dapat sana ay alam nila lalo pa at mataas ang antas ng kanilang edukasyon. Ang pagbubukas ng bagong araw para sa amin ay nagsilbing bagong simula. Pinipilit na kalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa nakaraan. Kasama na doon ang mga magulang namin na una kaming kinalimutan at pinagpalit sa mas perpektong anak para sa kanila.